Nagbabalot naman ng makapal na abo mula po sa Bulkang Kanlaon ang mga bubong sa Canlaon City, Negros Oriental. Bumuhos nga po ang ulan kaya nagbistulang putik ang abong nagbagsakan sa lugar. Sa lawak po ng ibinugang abo, umabot sa Cebu ang ashfall. Nag-ikot po ang mga emergency responder para magbabala at payuhan ng mga residente na iwasan munang lumabas ng kanilang tahanan. Ang mga eskwelahan nagsuspindi po ng klase. Ayon sa Environment Management Bureau o EMB, maaaring magdulot ang ashfall ng komplikasyon sa paghinga, lalo na po sa mga may hika, allergy at iba pang sakit sa baga. Ang sabi din po sa ating kanina ni Direktor Teresito Bacolcol ng FIVOX, mga kapatid, ingat po ha, doble ingat dahil yung ashfall, samahan mo daw po yan ng malakas na ulan, lalo't nandito si Inday, ay may possibility po ng lahar. So, antabay po kayo, lagi kayong tumutok po sa balita at makinig po sa sinasabi ng inyong lokal na pamahalaan. Pag sinabi pong evacuate, pag sinabi pong mag-face mask, sundin po natin yung mga utos. Ito po yung safety precautions po ng lahat, especially po dyan sa may Negros, lalo na rin po dun sa ibang areas na inabot nga po nitong ashfall. Sa iba pang balita, pinagmulta at kinasuhan po ang mga residenteng nahuling nagtatapon ng basura sa isang sapa sa Cebu City. Yun, huli at kulong. Patay kayo dyan. Kumalat sa social media ang video ng ilang residente na walang habas na binubuhos. Naku naman. Binubuhos po na parang wala lang ang sako-sako pong basura sa sapa. Ayon sa LGU, natukoy nila ang mga nakuhanan sa video na nagtatapon, tinikitan at kinasuhan po ang mga ito. Sa ordinansa ng lungsod, nasa 1 hanggang 5,000 piso ang multa para rito. Alam nyo, maliit pa yan. Maliit pa yan, dapat i-amento at lakihan. At dapat may kulong kahit papano, kahit 1 linggo para magtanda po. Ay nako. Sa iba pang balita, mga kapatid, arestado po ang lalaking ng molestya ng isang babae. Diyan naman po yan sa Angeles City sa Pampanga. June 27 ang mangyari po ang krimen. Nadatnan pa ng concerned citizens ang babaeng nakahubad, umiiyak at nakagapos ang kamay. Bukod sa pangmumolestya, tinangay din ng suspect ang cellphone at 13,000 pesos cash ng biktima. Kwento ng biktima, nasa parking area ng isang hotel ang kanyang sasakyan. Pagbukas niya ng kotse, bigla daw po siyang nilapitan na lamang ng suspect at tinutukan ng baril at pilit na pinasakay sa loob po ng sasakyan. Minaneho raw ng suspect ang kanyang sasakyan papunta sa kalapit na kalsada. Ipinarada ito at doon po siya minolestya. Katakot naman yung gano'n, no? Pero mo, naglalakad ka lang, may nakapark na kotse, tas ito gagawin sa'yo? Nangyayari, na-rescue lang daw ang biktima nang umalis po sandali ang suspect para kunin daw ang naiwan nitong cellphone. Maharap po sa patong-patong na reklamo ang suspect. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.